Nagulat ang batang bida nang makita niya sa paliguan ang tatlong bundok sa bulubundukin ng Sierra Madre. Nagulat ang batang bida nang mabangga niya ang isang dalaga at napasubsob sa puting palaka nito. Nagulat ang batang bida nang sa kanyang paggising ay nahawakan niya ang dalawang naglalakihang bola ng pag-asa. Nagulat ang batang bida nang bumungad sa kanya ang babaeng idol pala si Aramina. At nagulat ang batang bida nang siya ay biglang niyakap ng dalawang babae at naipit sa dalawang naglalakihang watermelon. Yan ang nararanasan ng ating main character ngayon sapagkat sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay naging tagapag-alaga ng isang dormitoryo kung saan panay babae ang nakatira dito. Nasunog ang bahay ng bida kung kaya't nagpalaboy-laboy siya sa kalsada at ngayon ay nakakaranas ng matinding kagutuman. Pinakain ng babae at dinala ang bida sa isang boarding house kung saan panay babae ang nakatira dito at nang siya ay maliligo sana ay hindi niya akalaing bubungad sa kanya ang bulubundukin ng Sierra Madre. Sa sobrang hiya ay dali-daling tumakbo si Nagumo papalayo sa kanila, subalit nabunggo naman niya ang isang babae at napasubsob sa puting palaka nito. Hindi alam ng babae ang kanyang gagawin sapagkat hindi ito sanay sa mga lalaki at lagi na lamang siyang nagdo-nosebleed sa tuwing makakakita ng hindi kaaya-aya. Pinakilala ng babae si Nagumo sa ibang babaeng nakatira sa dormitoryo at humingi naman ng sorry ang bida sapagkat hindi niya daw sinasadya ang mga nangyari. Nang malaman nila ang buhay ni Nagumo ay inalok nila ito ng trabaho upang maging ina o tagapag-alaga ng Goddess Dormitory na sobrang kinasaya naman ng ating bida. Subalit ang problema ay hindi kaya ni Athena na may lalaki silang kasama sa dormitoryo kung kaya't nakapag-decide ito na umalis na lamang doon. Hindi kasi sanay si Athena sa mga lalaki sapagkat simula ng bata pa lamang siya hanggang sa ngayon ay panay babae lamang ang nakapalibot sa kanya at sa dati niyang boarding house ay may naging problema ito sa kanyang roommate dahil nagdadala ito ng kanyang boyfriend at nahuling gumagawa ng bata at simula nun ay nag-umpisa na ang pagna-nosebleed nito. Hindi makapayag si Nagumo na aalis si Athena nang dahil lamang sa kanya kung kaya tinabol niya ito at sinabing siya na lamang daw ang aalis dahil tinanggihan niya daw ang alok sa kanyang trabaho. Sa gabing iyon ay mag-isa na lamang si Nagumo sa labas at nilalamig pa ito at maya-maya lamang ay nakatulog na ito ng tuluyan at sa kanyang pagdilat ay pasan-pasan na pala siya ni Athena at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahawakan niya ang dalawang malaking bola ng pag-asa kung kaya't si Athena ay nagdugo na naman ng ilong at nawalan ng malay. Masaya ang mga babae sa pagbabalik nilang dalawa at sinabi ng bida na gagawin niya raw ang kanyang makakaya upang hindi raw madismaya si Athena sa kanya. Nagsimula na magtrabaho si Nagumo sa dormitory at doon ay nalaman niyang ang dormitoryong ito ay tinatawag na problem dormitory na siyang iniiwasang tirhan ng iba pang mga estudyante. Kukunin na sana ni Nagumo ang basura sa mga kwarto subalit laking gulat nito nang bumungad sa kanya ang babaeng iniidolo pala si Aramina. Sobrang gulat na naman ng bida sa kanyang natatanaw na bundok at napatanong kung bakit daw ganun ang outfit ng babae at wika naman ng babae ay mas komportable daw siya sa ganung pormahan sa tuwing siya ay gagawa ng mga experiment. Mas lalong pinakita ng babae ang langit na kinakaasam ng lahat kung kaya't si Nagumo ay mas lalong tinakpan ng kanyang mga mata at nakiusap na magsuot daw ng maayos na damit ang babaeng ito. Gumapang papalayo si Nagumo mula sa babae at napasabing isang kwarto pa lamang ang kanyang napuntahan ay sobrang pagod na siya agad at maya-maya lamang ay isang kamay ang humila sa kanya papasok ng kwarto. Pagkatapos ay pinakita na lamang na iba na ang suot ng bida sapagkat doon ay nalaman niyang si Prey pala ay isang cosplayer na mahilig magsuot at isuot ang mga damit sa ibang tao. Binigay ni Prey sa bida ang isang measuring tape sapagkat nais nitong ipasukat kay Nagumo ang kanyang katawan at nang magtatanggal na ito ng kanyang costume ay sobrang nagulat na naman ang ating bida sapagkat isang langit na naman ang kanyang matatanaw. Sinimulan ng sukatin ng bida ang katawan ni Prey at sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumulas ang measuring tape sa dalawang watermelon nito kung kaya't si Prey ay napaalulong na sobrang kinagulat talaga ng ating bida. Sinabi ni Nagumo na dapat raw ay si Prey na ang gumagawa ng bagay na yun at nang siya ay aalis na ay biglang sumabit ang measuring tape sa strap ng babae at doon ay napabagsak silang dalawa at naipit si Nagumo sa dalawang malulusog na watermelon. Tanong ni Prey ay sinadya raw ba ng bida ang eksenang iyon kung kaya tuturuan niya daw ito ng leksyon, subalit biglang pumasok ang isang babae at sinabing kailangan nilang lumabas dahil maaari silang makahigop ng nakalalasong usok doon.
Pinagsabihan ng bida ang mga babae na mali daw inormalize ang ganong klasing bagay sapagkat maaari silang makaistorbo sa ibang tao, kung kaya't ang dalawa ay humingi ng sorry kay Nagumo, subalit nang ma-realize niyang nakapagtaas pala siya ng boses, ay dali-dali itong tumakbo habang humihingi ng sorry sa dalawang babae. Hindi naman daw galit ang dalawa sa sinabi ni Nagumo at maya-maya lamang ay biglang bumalik ang bida na may daladala ng kumot sapagkat ang dalawa ay nilalamig na sa labas. Sinabi ng bida na bilang lalaki ay kailangan lamang niyang gawin ang ginagawa dapat talaga ng isang lalaki. Wow. Kung kaya't nang marinig ito ng dalawa ay sobra silang na-touch dito, pagkatapos ay niyakap nila ang bida at ang bida naman ay naipit sa dalawang naglalaki ang watermelon. Bigla namang dumating si Athena sa eksena at nakita ang senaryo nila Nagumo, kung kaya't napatanong ito kung ano raw ang kanilang ginagawa at doon ay nagdugo na naman ng kanyang ilong at nawalan muli ng malay. So mahaba-haba ngayon ang ating anime recap dahil sobrang daming nakakatawang eksena ang makikita sa episode 1 pa lamang.